the first and second quarters, may credit notice na yon. Ibig sabihin, cleared na ang buong pera. Diba? Ewan ko lang kung sinasabi ito ng mga congressman. Of course, hindi nila sinasabi, diba? Because they want to, present their own narrative. Tapos na yun. The money in DepEd, first and second quarter, clear with credit notice. The ongoing audit is on the third quarter only. And it's ongoing. So you cannot question an ongoing audit. And you cannot audit the funds of any government office because that is the exclusive domain of the Commission on Audit. Correct. Bakit nag-audit ang ating mga congressman? Dapat sila gumagawa ng batas. Nakikita nyo? Sinasabi na nila ngayon, in the proper time, we will legislate. Kasi sinasabi namin where is the proposed legislation? Hinahanap namin. So ngayon, dinadagdag na nila yun. Madali lang naman siya Pakinggan nyo lang, basahin nyo lang lahat ng mga nangyayari. Madali lang maintindihan mo anong ginagawa nila. Okay na pala yung first and second quarters. Yung third quarter lang pala. Yung ongoing. Ito yung hindi po pinapalabas, pinapalaki itong statement ni Inday Sara Tama, hindi naman mga kongresista mag-audit, Commission on Audit. Ito po ay November 26, 2024 yung statement na ito. At least maliwanag po sa ating mga Filipino na cleared ang DepEd ng Notice of Disallowance for first and second quarters. Third quarter lang pala. Yung third quarter inaapila pa. Kaya yung mga taga Cebu City, galit na rin naniniwala ako na ang Cebu ay Duterte pa rin. Panoorin po natin yung ginawa nilang motorcade dyan sa Cebu. Ayan sa Cebu po yan. Kanina po nangyari yan. Duterte pa rin. Ayan Grabe Grabe, Duterte pa rin. Ang haba, Mahaba pala ito.
Ayan. Duterte pa rin ang Cebu. Ayan. Alam nyo ho, ito ay pagpapakita ho ng puwersa ng Duterte dyan sa Cebu. Kaya nga sabi ko nga ho sa inyo itong line-up ni former President Duterte, Inday Sara kasama na Team Duterte, sure po tayo mananalo. Kasi alam naman ho natin, hindi abusado ang mga Duterte. Tunay po ang pagsiservisyo sa bayan. Alam nyo ho, balik tayo sa banat ni Mayor Basti, mga abusado. Nagulat pa ako kay Tunying, meron pala siyang rant. May banat pala si Tunying laban po sa Marcos admin. Harap-harapan naman ang pangungurakot ngayon under Marcos admin. Nagulat ako dyan. Kasi meron ng kumbaga kargado na si Tunying dito Totoo naman talaga At least may nagigising Pakinggan po natin si Tunying kung paano niya binanatan si Ngagba. Hindi po ako dito. Ako ay naniniwala na garapan ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapan. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapan po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapan ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Parang na dyan si Tunying, high blood na si Tunying, no? Matagal na ba to? Dumaan lang no? Dumaan sa akin sabi ko, putik, meron palang ganitong banat si Tunying, no? Tama naman talaga, garapalan ang korupsyon ngayon under Marcos admin. Kaya tayong mga Pilipino, para matapos na itong garapalan ng gobyernong Marcos, iboto natin PDP. Bot Street, PDP, Team Duterte. Wag na tayong maghanap ng ibang kandidato. Nandiyan na yung siyam, Lucky 9 ng Team Duterte. Alam mo yung bidyong ito ni Tunying, kahit matagal na yan, tatamaan pa rin si Ngagba dyan. Garapalan.